Ating tinututukan na mga issue kaugnay po kay dating Bamban Mayor Alice Guo. Meron siyang pending case sa Comelec Sentol. Ito yung Pawaran to. yung material misrepresentation. Yon, kaugnay ng kanyang inihain o mga idineklarang mga datos o facts dun sa kanyang Certificate of Candidacy. Kamustahin natin, Sentol, kung ano yung status nung reklamong yan at kaugnay po niyan, nasa linya na po ng ating komunikasyon si Comelec Chairman George Erwin Garcia. Chairman pa mismo. Opo, si Chairman po mismo. Good morning, Chairman. Good morning, Good morning po, Sir Chairman. Tol. Good morning po, Sir Good Tol. morning. Ma'am Talaga, Cecil. ikaw pa na-abala namin. Opo, anytime po. At magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Ayun po. So, liliwanagin namin, nasusubaybayan ng lahat ito. Ano na ang status po noong kaso nakabinbin po sa inyong opisina? Tama po Mayor kayo. po. Opo, tama po kayo, Sentol. Ito ay isang kasong misrepresentation sapagkat ang misrepresentation, dalawa kasi ang pwedeng epekto niya. Number one, cancellation ng candidacy dahil walang nag-file ng cancellation, kaya siya nakatakbo at naging mayor ng Bamban Tarlac. Subalit, kapag ka mayroong pagsisinungaling sa Certificate of Candidacy, Sentol, pwedeng maharap sa kasong misrepresentation na may kulong na 1 hanggang 6 na taon ang isang komandidato. At ito ay separate pa sa pwedeng kaharapin na perjury na pwedeng ma-file ng mga piskal o ng Department of Justice sa isang tao na nagsinungaling sa kanyang Certificate of Candidacy. Sa part po namin, kami po yung nag-initiate nagsimula na ng tinatawag na preliminary investigation para sa misrepresentation. Kaya nga lamang po ay humingi ang kampo ni Mayor Alice Guo ng extension ng pagpa-file ng kanyang counter affidavit. Nung unang pagpa-file po ng extension, pinagbigyan po yan ng Comelec sapagkat Sentol, siyempre bilang part ng due process at kasong kriminal yan, kaya talagang binibigay yan sa isang respondent. Ngayon po, yung pala, naalaman-laman natin na wala pala sa Pilipinas, yung pala ay pumunta sa Indonesia. So ang sa amin, ang tanong namin, yan ba ay merong bad faith sa part ng mga abogado nung nag-file ng extension. Ngayon po, sumunod naman po, nag-file na naman ng another extension, 15 araw, at doon namin nalaman na yun nga, nasa Indonesia at pagkatapos, kaya pala nag-file na extension ay dahil nga sa naaresto na sa kasalukuyan. And therefore, ang binigay lang po siya ng Law Department sa 10 araw hanggang September 12 para po mag-file ng counter affidavit. With or without the counter affidavit, i-resolve na po yung kanyang issue whether may probable cause at dapat pa siyang masampahan ng kasong kriminal sa isang korte dyan sa Tarlac. Gano'n pa kahalaga po ito? Bakit kailangan pang ipursige ng inyong tanggapan? Marami siyang kinakaharap. Di umano, na-dismiss na rin. Bakit para sa atin po mga kababayan, bakit gano'ng kahalaga po ito? Sentol, napakahalaga po sapagkat hindi dahil siya yung apektado dyan, pero para sa kaalaman ng mga kababayan natin, baka po kasi hindi lang nila batid, ay madami po tayong nire-resolve ng mga kasong misrepresentation, lalo pat nakita nagsinungaling. Yung pong kinakasuhan ba ng disqualifikasyon, pag po kasi na-disqualify yung kandidato, merong karampatan din po yan na kasong kriminal na katapat nung misrepresentation na yan. Napaka-importante yan sapagkat bilang paghahanda sa filing natin ng candidacy na mangyayari ngayong October 1 to 8, dapat yung mga mag-filers, yung mga aspirants ay pinag-iisipang mabuti yung kanilang nilalagay sa COC. Bagamat ito'y isang pahina lamang, ay dapat po'y lagi nilang pinag-iisipang mabuti ano ang sinusulat doon sapagkat ito'y pwedeng magresulta hindi lamang sa kanselasyon ng kanilang candidacy o sa disqualifikasyon, kung hindi pwede pang magresulta sa isang kasong kriminal na may kulong na 1 hanggang 6 na taon at kapag ka na-convict ay perpetual disqualification to hold public office. So, hanggat nakabinbin pa ho ito, pwede pa siyang tumakbo. Sa kasalukuyan, ang kasagutan naman dyan ay tatanggapin namin ang kanyang Certificate of Candidacy, Sentol. Hindi ko po muna sasagutin yung katanungan kung pwede ba siyang makatakbo. But wala pong duda, tatanggapin namin ang Certificate of Candidacy ng kahit na sino sapagkat sabi ng Serafica versus Comelec, ang kapangyarihan at ang role ng Comelec tagatanggap lamang ng Certificate of Candidacy. Kung malalagay ang pangalan sa balota, ay ibang usapan naman po yan. Kasi po, nag-file din ng kaso, alam ko ang Solicitor General, para i-cancel naman yung kanyang yung birth certificate at lahat na nagpapatunay na siya ay Pilipino. So habang hindi pa ho tapos ito, paano po yun? Pwede bang gumulong din yung kaso nyo na hindi pa tapos yung ibang ahensya?
Tama po, Sentol. Nag-file din po sila ng maliban sa cancellation ng birth certificate, nag-file din po ang Solicitor General na petition for quo warranto laban sa isang nakaupo na mayor at that time. Ang aming pong jurisdiction ay hindi nakatepende, Sentol, sa jurisdiction ng ibang korte o ibang opisina sapagkat meron naman po kaming determinasyon, meron po kami mga ebidensya. Nagkaroon po kami ng technical examination nung 6 na fingerprints. Dalawa yung galing sa NBI, Galing yung sa ipinipresenta NBI. sa korte. Oo. Opo, at meron po kaming 4 pa na fingerprints ni Mayor Alice Gu, natatandaan po ng lahat. Nag-apply siya bilang registered voter noong April 2021 at the same time nag-file siya ng candidacy noong October 2021. Nakaboto siya noong mismong 2022 national and local elections at nakaboto noong barangay and SK elections na kung saan laging kinukuha yung mga fingerprints ng mga tumatakbo at yung mismong mga nagpa-file. And therefore, na-compare po yan at nalaman, Sentol, na pare-parehas kahit yung mismong kay Guawa Ping na Dininay fingerprint ay niya kahapon pare-pareha. yung di umano ay fingerprints na hindi Yun. daw niya alam. Parang kung hindi ako nagkakamali ay sa NBI yon. So dininay Alam niya niyo po. yun kahapon. So siguro ang gusto malaman din ng ating mga kababayan, ano naman ang epekto noong dismissal sa kanya ng Office of the Ombudsman? Ito ba ay makaka-apekto sa inyong determinasyon o magkahiwalay po yan? Hindi pa rin po, kahiwalay pa rin po, Sentol, sa amin pong ginagawang investigasyon doon sa pagkakadismiss niya bilang mayor. So- At siyempre po, ako inaasahan ko talaga yung depensa na hindi niya fingerprint yun, sasabihin, pero sino pala nag-file sa amin ng candidacy? At the same time, sino pala yung mismong nagbumoto noong 2022? At sino pala yung merong kumuha ng NBI clearance? So yan po yung mga bagay na kinakailangan sagutin na maaari talaga namang ang depensa, hindi kanya yon. At ine-expect na po natin na maseset up yung defense na yon. So sa mata po ng Commission on Elections, sa oras pong ito, alas 6:37 ng umaga, Tuesday, September 10, 2024, sa mata po ng COMELEC, siya po ngayon ay hindi pa disqualified. Pangalawa, siya po ay pwede pang tumakbo. Sa amin po ngayon, pwede pa Sentol, siyang tratuhin bilang isang public official. Sa amin po ngayon, Sentol, ay tatanggapin namin ang kanyang candidacy kung siya ay magpa-file. Kung siya ay disqualified o kakanselin, ay nakadepende yan sa lahat. Sapagkat tatandaan din po ng lahat na ang COMELEC ay may kapangyarihan magmoto proprio, cancel ng candidacy. Kung sakasakali makikita namin na may basihan. At the same time, maghihintay kami kung sakali may magpa-file din ng kasong disqualification o cancellation ng candidacy. Pero para po fair lang muna, ay again, kahit na sino mag-file, kasi hodang sila si Bathala, naniniwala sa bituin of one, o kaya naniniwala sa duwende, lahat po yan tatanggapin namin ng candidacy. Kasi po, Chairman, baka marami pang Alice Gos out there na lalaki, babae na nakaupo ngayon o kaya tatakbo sa iba't ibang posisyon sa halala. Napakahirap pong salain yon. Paano nyo libo po yung magpa-file, lalong-lalo na sa mga regional offices, sa mga local offices ninyo. Paano makikita ikaw, disqualified ka? So, mahabang proseso po ito, Chairman. Sentol, alam niyo po, ang posisyon na at stake sa 2025 sa national and local pa lang, kasama ang Bangsamoro, ay 18,271 at ine-expect natin kalahating milyon na mga aspirants na magpa-file mula senador hanggang sa kauli-uliyang konsihal ng isang bayan. Ngayon po, tama po kayo. Base doon sa naging ruling ng Supreme Court, ang aming role ay ministerial and therefore hindi namin pwedeng tanggihan dahil siya ay singkit o dahil malaking mata o matangkad o medyo pandak ng konti, maputi o kaya maitim. Kinakailangan tanggapin namin at hindi naman namin kakilala ang lahat ng nagpa-file ng COC. Bilang tugon po, dahil sabi nga po namin hindi naman kami pwedeng mag-require ng ibang dokumento maliban sa COC sapagkat may desisyon na dyan ang Supreme Court sa Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board na kung saan sabi ng Korte Suprema hindi kami pwede magdagdag ng kwalifikasyon sa wala naman at hindi nire-require ng saligang batas o ng batas. Kung kaya, ang naging decision po natin at nasusuga naman ng NBAC yung ating suggestion na yung certificates of candidacies ng lahat ng kandidato ay amin pong ilalagay sa COMELEC website. Ipapublicize po natin sapagkat base naman po sa study namin walang violasyon ng data privacy, lalo na kung ang ilalahantad natin ay yung required mismo ng Section 74 ng Omnibus Election Code.
Cecil, meron Very ka well, katanungan kay Chairman. Busy rin to. Oo nga, very very talagang pag si Chairman Garcia nagpaliwanag ng election law, very Tapos na. comprehensive. Oo. Yung maiba lang ho ako ng konti dahil yung Supreme Court po ay nagpalabas ng ruling kahapon, declaring naman po upholding the constitutionality ng Bangsamoro Organic Law. Pero hindi raw po dapat napasama yung SULU doon sa creation ng BARM dahil sinopla pala ng mga botante sa SULU yung ratification sa nasabing batas nung idinaos po doon yung plebiscite noong 2019. How will this affect, Chairman, yung preparasyon po ninyo para sa unang BARM elections on 2025? Ma'am Cecil, napakalaking problema po niyan. Baka po sa alam ng mga kababayan natin, basta deklarasyon lang yan na ang SULU ay hindi kasama sa Bangsamoro. Kung kaya tayo nagpatawag kaagad ngayong araw na to ng isang special emergency meeting sapagkat amin pong titimbangin yung implikasyon ng desisyon na yan sapagkat tatandaan po natin, yung kahapon, pronouncement lang po yun, parang PIO, Public Information Office ng kataas-taasang hukuman. Wala pa po yung mismo main decision at parang in advance lang po yung pagsasabi na itinanggal ang SULU sa Bangsamoro. Pero hindi po namin nababasa pa yung kabuuan ng desisyon. At ang problem po natin dyan ay siyempre po yung organic law, ginawa yung kasama ang SULU. Yung mismong implementing rules and regulation ng election code, pati yung election code kasama ang SULU. Ang tanong dyan, pati nga po yung bilang ng miyembro ng parliament na 80 ay kasama ang SULU. Pati nga po yung mga nagpapa-accredit na political parties Ang sa lawak Bangsamoro pala. na 10,000 ang requirement dapat ay kasama yung mga taga-SULU. So paano ang implikasyon ngayon dyan kung dapat bang matuloy ang eleksyon sa Bangsamoro o ito ay dapat ma-reset or whatever. Yan po yung mga bagay na amin pong pag-uusapan mamaya sapagkat hindi po pwedeng basta kami magpa-hold ng eleksyon sa Bangsamoro na wala dapat yung SULU. Yan po yung matinding implikasyon nito. At ang sabi po kasi ng desisyon, Ma'am Cecil, Sentol kahapon, immediately executory. Yes, oo Ibig nga ho sabihin, eh. Opo, kahit pala mag-file kami ng motion for reconsideration doon sa mismong merits ay papatupad na rin kaagad na hindi kasama ang SULU. So medyo yan po yung pag-uusapan namin ngayong araw na to. Ay matuloy yung Bangsamoro na hindi kasama ang SULU, parang ganon. At Tama po. ang SULU Tama ay po, Sentol. Pero ang tanong po ba dyan ay kakailanganin ba ng pagsususog ng pagbabago sa Organic Act? At number 2, kakailanganin ba ng pagsususog din ng pagbabago, amendments na tinatawag sa election code? At saka doon sa implementing rules and regulation ng election code ng Bangsamoro. So yan po yung mga katanungan na amin pong pilit at susubukang sagutin upang maging maliwanag po yung direksyon na ating pong tatahakin. Naku, lawak pala ng epekto nito. Marami. At saka naghahabol tayo sa oras. Sa ano na ngayon, September 10. Pero kaya pa kung ano man ang mangyari. Si Cecil, mabilis din naman kumilos si Chairman, pero yes. baka mga ilangan din ito ng congressional support kung ano man yung pwedeng gawin. Babaguhin ba uli yung batas? Paano ba? I-acknowledge yung Supreme... Kasi sa budgeting process, kasama rin yung SULU. So, Yun po eh. mahaba-haba Yun po, tama po kayo. ito. Oo. Tama po kayo, Sentol. At pati nga po yung ating mga preparasyon katulad sa balota, kasama po talaga lagi ang SULU. And yun po yung mga bagay na kinakailangan namin pag-usapan. At sana nga po ay ang ating lang dasal, mailabas ka agad yung mismong desisyon Yung main upang maging decision. maliwanag kung ano yung gagawin po natin. Siguro, within this week yan. At alam natin, base rin na Supreme Court. Bar exam naman. Lahat Oo nga na pala, yan. Sabay-sabay bar na. Bukas. Opo, Sentol, Ma'am Ikalawang Cecil. araw. Yan po yung kinakaharap natin ng mga problema in the meantime. Pero tuloy-tuloy po yung paghahanda pa rin natin para sa Yun. 2025 national Ayan. local Yung election. party list Bangsamoro. po, ang deadline ng pagpa-file ng mga nominees nila ay katapusan, di ba ho? Hindi po, sa ano rin po, Sentol, sa October 8 din po. October 1 to October 8 din po yung filing. Opo, at yan po lahat ay mangyayari kasama ang senador sa Manila Hotel. Diyan po namin pinili yung filing para mas secure at mas Maluwag. komportable sa mga filers po. Saka maluwag yung sana makuha nyo yung area na rin ng Quirino Grandstand kasi yung parkingan doon medyo maigting din po doon sa Opo, mukhang gilid. kasama po yun. Mukhang kasama po, Sentol, sa naging planning natin sapagkat kahit po yung mga supporters, minsan hindi rin talaga mapigilan. Ayun na May nga, mga yung supporters, so parking. medyo parking Traffic at doon. makontrol yung tao. One way siguro yon. Ako, nahirap niya na ano. So, good luck po. At siguro, Siguro. yung October 1, ano oras kayo magbubukas, Chairman?
Ay, alas 7 pa lang po, bukas na kami, pero alas 8 po kami opisyal na tatanggap ng filers at mula alas 8 hanggang alas 5 po yan, mula October 1 hanggang October 8. Yan. Ayun, Siguro, at saka maraming bawal dyan. Bawal yung maiingay, bawal yung gaya dati. Opo. Yun. Ayun. Lastly siguro, Sentol, dahil parang September ho yata, tama ba, Chairman Garcia, yung deadline ng voters registration? Opo. Panawagan September- po sa ating mga kababayan na hindi pa nakakapagparehistro? September 30 po yan. At ang ako'y nananawagan sa mga kababayan natin, lalo na hindi activated na 5.3 million, hindi nakaboto ng dalawang magkasunod na eleksyon, na baka pwedeng magpa-reactivate naman, habulin hanggang September 30, sapagkat medyo yung projection namin bumaba dahil nga lang dito sa dami ng mga matatanggal na mga botante dahil hindi nakaboto ng dalawang magkasunod na halalan. Gaano Ayun, lang ho ba heads up na lang kita, Chairman. Kagabi, may hinabol sa Senado yung voters information sheet na Opo. gustong gawin digital na lang. Kagabi yon. Opo, Sentol, at yan naman po sinususugan din natin sapagkat napakalaki po nagagastos ng COMELEC, halos kalahating bilyon para magbigay tayo ng voters Imprenta. information sheet. Opo, mag-iimprenta at pagkatapos madami namang reklamo yung mga kababayan natin hindi nakakatanggap o hindi nila nare-receive yung voters information sheet na yan. Kung kaya naman tama po kayo, Sentol, na dapat din ay kahit paano doon na lang po sa ating website o doon sa ano lang po, digital na lang ang paraan ng pagpapadala kung saan talaga sila nakarehistro at sino ba yung mga pangalan ng mga kandidato na ating Correct. pagpipilian. Yun. Correct. At Cecil, wala na akong Apo, tanong. At okay na po. very busy ito si Chairman. Chairman, At ang salamat. daming harapin ngayon. Salamat sa paliwanag, Chairman. Maraming salamat po, Sentol. Salamat Ma'am po, Cecil, Sen. mabuhay po kayo.